Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na ito, kinuha ni David ang kaba ng Diyos at dinala sa Jerusalem. Hindi pa man nakalalayo, nakakaanin na hakbang pa lamang ang mga may dala ng kaba. Pinahinto na sila ni David at naghanap sila ng isang toro at isang pinalabak pa. Isinuot ni David ang isang tinong ephod at nagsayaw sa harapan ng Panginoon. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigaw sila sa tuwa at hinihipan ang mga trompeta. Ipinasok nila sa tolda ang kaba ng Panginoon at nilagay sa lugar na nakalaan dito. Si David naman ay muling nagsunog ng mga handog sa harapan ng Panginoon. Pagkatapos, pinaskasan niya ang mga tao sa ngalan ng Panginoon. Bago nagsimuli, lahat ng mga Israelita ay pinakain ng tinapay, karne, at pasas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino ang hari na nila? Siya ay ang Diyos na lumikha. Sino ang hari ng ila? Siya ay ang Diyos na lumikha. Ang pintuang luma ay pusa ng Diyos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Sino ang hari ng ila? Siya ay ang Diyos na lumikha. Siya ang dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay kanya. Sino ang hari ng ila? Siya ay ang Diyos na lumikha. Ang pintuang luma ay pusa ng Diyos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Sino ang hari ng ila? Siya ay ang Diyos na lumikha. Ang dakilang hari ay sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Sino ang hari ng ila? Siya ay ang Diyos na lumikha. Magsitayo. Papuri sa Diyos Ama, pagkat pinahayag niya, siya ang hari ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, dumating ang ina ang mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa paligid ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo." Sino ang aking ina at ang mga kapatid? Ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at nagwika siya, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siyang ina at mga kapatid." Mga kapatid, ang mabuting balita na
bago bigyang pagpililan yung tatlong puntos, gusto ko ulit ipaalala po sa inyo, bago tayo naging devoto ni San Bartolome, ang pinagmulan ng parokya natin ay ang devotion sa mahal na Birhen ng Candelaria. At ano ibig sabihin? Hindi natin pwedeng iniwalay ang identity ng parokya nito sa pamilintuho sa mahal na Birhen ng Candelaria. Dahil dapat tayo magpasalamat sa kanyang presensyang lumulubog at gumagabay sa atin sa halos 40 taon ng parokya nito. Bukod sa mananalangin ni San Bartolome, ay ang halimbawa ng mahal na ina ng Candelaria na nananalangin sa kanyang anak na si Jesus. Tingnan natin ano ang mga puntos sa maalala sa atin ngayong gabi. Una, ipinapaalala sa atin ng mga pagbasa natin na si Maria, ang kaban na nagdadala ng presensya ng Diyos. Sa unang pagbasa ng mga kapatid, kinalabihan ng Maria ang kaban ng tipan papasok sa Jerusalem. Ang kaban ay tanda na Diyos ay nananahan sa gitna ng kanyang bayan. At dahil dito, napuno ng galak si David, siya'y sumayaw ng buong kababaang loob sa harap ng Diyos. Nakalimutan na niya ang laman bilang ari. Bagkus binigyan niya ng diin ang halaga ng presensya ng Diyos. At dahil dito, siya'y nagpuri ng malaya sa Panginoon. Kaya sa liwanag ng ating nobenaryo, mas lumalalim ang kahulugan nito. Kung ang kaban ng tipan ay nagdadala ng presensya ng Diyos, si Maria, ang buhay ng kaban na nagdadala kay Jesus, ang liwanag ng sanlibutan, hindi siya naging dakila dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa kanyang pananampalataya at pagtataguyod at pagsunod. Ang kanila sa kamay ng mahal na ina ay maalala sa atin, ang Diyos ay pumapasok sa mundo sa pamamagitan ng pusong bukas at marunong magpakumbaba. Kaya nga tinatanong tayo, may buwan pa kaya ang Diyos sa puso natin? O masyado na tayo punong-puno ng sarili, punong-puno ng tao, punong-puno ng gagawin at pagmamataas. Ang paalala sa ating mahal na ina, sa buhay na ganda ng kaban at presensya ng Diyos, tagapagdalasan ng presensya ng Diyos na nagdadala ng kagalakan. Pangalawa mga kapatid, sinasabi din ang paalala din sa atin ng mga pagbasa natin, ang tunay na debosyon ay palaging nagdadala sa atin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At sa ating ebanghelyo, malinaw ang sinabi ni Jesus, ang sino man tumutupad sa kalooban ng Diyos ay siya kamang kapatid at ina at kamag-anak. Hindi ito pagtanggi kay Maria sa atin. Ito ay pagpapatunay kung bakit si Maria ang pinakadakilang ina. Siya hindi lamang inaayon sa laban, kundi ayon sa pananampalataya. Ang kanyang buhay ay isang tuloy-tuloy na pag-oo. Pag-oo sa mensahe ng Angel. Pag-oo sa tahimik na buhay sa Nazaret. Pag-oo kahit kasamaan ng krus. Ngayong ikarang kagabi ng ating nobenaryo, tinatanong natin at tayo ng ating pagdiriba, sulitin ang ating debosyon. Hanggang saan tayo dadala ng debosyon na ito? Sa pagdarasan ng nobenaryo ng panalangin araw-araw, sa pagsama sa posisyon sa linggo. Pero maganda yung tanong natin, ang debosyon ba na ito kaya natin dalhin sa buhay natin? Ang debosyon ba na ito kaya natin dalhin sa pagbabago ng buhay natin?
Anong saysay ang negosyo na ito? Kung sa sarili mong mga anak, hindi ka nagiging liwanag. Minsan ang negosyo nagdadala sa kapamakan. Kapag tayo'y nakatingin lang, nagiging hinahamon ang sarili. Hamunin natin ang sarili natin, hindi lang sapat na panlabas sa pagdiriwang, kung hindi hanapin natin ang Diyos sa buhay natin, isang pusong masunurin at tumutupad sa kalooban. Pagmuli mga kapatid, ang liwanag ng kanilang paanyaya na sa araw-araw na pagsaksi, ang kanila hindi malakas, ngunit malinaw. Hindi ito sumisigaw, ngunit nakikita. Ang higit sa lahat ng pumusiko upang magbigay. Ganyan din ang buhay ni Maria, tahimik, ngunit matatag. Simple, ngunit puno ng pananampalataya. At ganyan din ang paanyaya sa atin sa ika-4 na gabi ng nobenaryo na ito. Maging liwanag ni Kristo sa karaniwang araw. Sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating pakikitungo sa kapwa, tayo'y tinatawag na maging magbigay liwanag sa pamamagitan ng pag-unawa sa kaligtagalin, pagpapatawad sa halip na panginiganti, pag-asa sa halip na panginina ng kalooban, pagpupuglod sa halip na pagkakamba, pag-unawa sa halip ng pangunang-abol o pwede prejudice, pagkakaisa sa halip na pagkakalala. Hinihingi ng Diyos na maging dakilang tayo sa mata ng mundo. Ang hinihingi niya, maging tapat at magdiwang, magliwanag kahit anong lang. Kaya mga kapatid sa pati ito, tulad ni David, pagdalang tayo sa presensya ng Diyos. Alam niyo po, iniisip ko nga kanina sa dasal ko, kung si David sumayaw sa harap ng templo ng Diyos o sa kapal ng lipan, siguro si Maria, nung kinakanta niya yung pagbibigan, napapatsyatsa siya at saka sumba. Yung pinaka-masundang saya. Dahil kung dalaw si Jesus, buong katawan yata nagbubuhay sa anak. Tulad ni Maria, nagpahagabi na ng kanila na nananin si Kristo ang liwanag sa mundo. At tulad ng itinuturo ni Jesus, gawin natin ang kalooban ng mga araw-araw. Habang nagpapatuloy ang ating nobenaryo, naway ang sabi ng ating kandila hindi mamatay sa labas ng simbahan, kundi magpatuloy sa liwanag sa ating mga tahanan at pamumuhay. Alam niyo po, meron na ako isang reflection o isang karanasan ng isang linggo. Alam niyo po, sa haba po ng dalaw ako ng posisyon, nung isang linggo po, pinakamahabang posisyon mula Ramos, mula de Guzman, papunta ng Ramos, na halos lahat ng nakakasama sa posisyon, hinihingan. Pero alam niyo po, ang isa sa mga pinagiliwan ko, lahat sila inagdaikan sa kandilang dala-dala nila. Sa dabang maglalabas ng amin ang dinaanan namin, sa dabang maglaluwag ang pinagdaanan namin, sa dabang na mga bilib na sulog-sulog at kilig-kilig ang dinaanan namin kahit matatanda. Pero alam niyo po sa uli, nakakatuwa ng naisipin, kapag nabit mo sa Ramos, lahat sila nakasipigli ng kandila. Umaawit ang himno ni San Bartolome habang inihahalin siya at kinakabit sa bago na ng mga kandila. At ano po gusto kong sabihin mga kapatid, hindi pwede hindi namin dalhin ang mahal na merenda nila sa pagtutok natin sa San Bartolome sa maliliit na komunidad natin. Huwag ninyong kalimutan, dalhin din natin ang devotion at
yan ay walang iba, kundi ang mga nabirhen ng kandila. Alam niyo po, bago po yung kandila dito sa harap, pinagmamasdan ko siya sa mga, parang may kulang. Yung kandila po, walang kandila yan pagdating dito. At kung lalapit ko kaya ng malakitan, totoong kandila yung awat niya. At sana kapag umawa kayo at bumulong sa mga nagdeben, sa pagsanang ninyo ng kandilang awat niya, pinilipin natin. Panginoon, bigyan niyo naman ako ng lakas ng galak kapag napanghihinaan ang kabubugan ko na sa naibahagi ang inyong presensya. Tulungan mo naman akong sumunod sa iyo kahit paminsan mahirap. At sana, Panginoon, sa pamamagitan ng halimbawa ng banal na ito, araw-araw ko kayong ipagdiwang, araw-araw ko kayong iwahagi sa aking kapwa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsigayo tayo lahat. Mga kapatid, ang mensahe ng kaligtasan ni Jesus at ang kanyang buhay